Praise God. Praise God. God is good all the time and all the time. God is good. Praise God, praise God. Isang mapagpalang araw po sa bawat isa. Sa pagkakataong ito, tayo po ay dudulog, lalapit sa ating Diyos na bukas ng may pananampalataya na kung saan may dalawa o tatlo na nagkatipon sa kanyang ngalan. Naroon siya sa kanilang kalagitnaan. Sa araw na ito, tayo po ay dudulog sa Panginoon sa ngalan ng bayan ng Alyakapan sa probinsya ng Cagayan. Ating hihilingin na maitatag ang altar ng ating manunubos sa bayan ng Alyakapan. May mudag sa atong mga kaigsuunan diha sa Visayas ug sa Mindanao. Bisan pa katong atong mga kaigsuunan nga ana sa Luzon ug sa laing nasod. Dalaygon ang Ginoo sa walay katapusan. Ang ating pong pagsambahay mula sa Aklat ng Mga Awit, ika-78 kabanata, ang talata po ay 6. Sa lahat ng lahi nila, ito'y dapat na iaral at ang angkang susunod pa ay marapat na turuan. Sa lahat ng lahi nila, ito'y dapat na iaral. Sa lahat ng lahi nila, ito'y dapat na iaral. At ang angkang susunod pa ay marapat na turuan. At ang angkang susunod pa ay marapat na turuan. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpapasalamat sa pagkakataon na minsan pang makadulog at makalapit sa iyong banal na harapan. Ama, kami po'y nagpapakumbaba, humihingi ng tawad sa lahat naming pagkakasala at ang aming panalangin. Lord, kami linisin ng banal na dugo ng aming manunubos at pawiin ang lahat naming karumihan upang tunay aming maganap ang iyong dakilang kalooban. Namin din pong dinudulog sa iyo ang bayan ng Alyakapan sa probinsya ng Cagayan. Ang aming panalangin, ang lahat ng altar at lahat ng kasunduan na ginawa sa bayan ng Alyakapan nang hindi ayon sa pangalan ng aming manunubos ay mapawalang bisa sa pangalan ni Jesus. Maging dahilan nito, Panginoon, kung bakit ang Santong Espiritu ay mangunguna upang maitatag ang altar ng aming manunubos sa bayan ng Alyakapan. Maraming salamat po ang aming pag-asa at tinugon nyo at tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Ang ating pong pagbubulay ay mula sa Aklat ng Genesis, ay ika-30 kabanata, ang talata po'y 27 at 28. Sinabi ni Laban, kung mamarapatin mo ito ang sasabihin ko, batay sa karanasan ko sa panghuhula, tunay na pinagpala ako ni Yahweh dahil sa iyo. Sabihin mo kung magkano ang dapat kong ibayad sa iyo at babayaran kita. Ang Diyos po ang magpala ng kanyang buhay at makapangyarihang salita. Ang bahagi pong ito ng banal na kasulatan ay tumutukoy dun sa pagkakataon na nagpaalam na ang nunong Jacob sa kanyang biyenan na si Laban. Ano po? At ayon sa kanyang karunungan, sabi niya, batay sa karanasan ko sa panghuhula, tunay na pinagpala ako ni Yahweh dahil sa iyo. Alam niyo po, isang katotohanan na marapat nating maunawa, yung mga lugar kung saan tayo nananatili ay mahalaga para sa ating Panginoon. Hindi binabaliwala ng Diyos kung nasaan tayo. Kung tayo ay nagtatrabaho sa isang kumpanya. So alam niyo po, ang mahalaga,
ginaganap ng kumpanya yung kanyang responsibilidad ayon sa panuntunan ng Panginoon na walang iba kundi ang katotohanan na kung ang lahat ng pangungusap, yung mga pangyayari doon sa kung nasaan tayo, ano po, ang Diyos po ang magbabantay at mag-iingat at ang sabi nga ni Laban, pagpapalain ng Panginoon. Ito po, mga kapatid, ay hindi para ipanghambog. Hindi natin para ipagyabang yung ating mga sarili at sasabihin natin doon sa ating mga amo, uy, kaya ka pinagpapala ng Panginoon dahil sa akin. Kaya pinagpapala ng Diyos ang kumpanyang ito, samantalang ito po ay totoo. Dapat po nating maunawa na hindi kayabangan, hindi espiritu ng kayabangan ang ipinagkaloob ng Panginoon sa atin, kung hindi ang espiritu ng katotohanan. Sa ganitong paraan, dapat nating maunawa na dahil ang Diyos ang nagkakaloob ng kakayahan at ng pagkakataon upang tayo ay tunay na makapaglingkod at makaganap ng kanyang kalooban. Aba, masisahan tayo. Ano po? Kasi napagpapala sila. Hindi ba tayo matutuwa no na tayo ang nagiging dahilan ng pagpapala ng iba? Ano po? Pero, hindi po parang pag-ibang natin niya. Kaya alam niyo po, ang sabi pa ni Laban, sabihin mo kung magkano ang dapat kong ibayad sa iyo at babayaran kita. Kung mauunawa, ganap na mauunawa nung uh, pinagtatrabahuhan natin ay siya'y pinagpapala ng Diyos dahil sa atin. Aba, maniwala kayo. Babayaran tayo niyan. Hindi babaliwalain. Ano po? Kasi mauunawa nila, kaya ako umuuna. Kasi nandito tong taong ito. Ano po? Eh paano naman? Kung hindi kaunlaran ng dala natin, kundi sakit ng ulo. Buti, paano masisiyahan yung ating pinaglilingkuran? Alam nyo, kaya napakahalaga, ito po, kaya natin ito tinutukoy, kaya natin ito pinag-aaralan, ay para maunawa natin na ang kakayahan, ang karunungan, ang kaisipan na marapat nating taglayin sa lahat ng pagkakataon ay ang kaisipan ng ating Panginoong Yahweh na ang kaisipan ng pagpapala sa iba. Hindi yung kubra ng kubra. Hindi yung laging ikaw na lang ang tumatanggap. Binibigyan tayo ng Panginoon ng pagkakataon para maging pagpapala din sa iba. At ito dapat nagdadala ng kagalakan sa atin. Alam niyo, isang nakalulungkot, kapag nakakatulong ang isang mananampalataya sa ilang experiences ko na po, no? Nakikita ko na imbis na matuwa, parang nanggigigil pa at nalalamangan siya kasi siya yung nagkakaloob ng tulong. Hindi ba dapat magpasalamat ka sa Panginoon na ikaw ay naging daluyan ng kanyang kapangyarihan? Mga kapatid, dapat natin itong maunawa na kung tayo'y gumagawa nang ayon sa kalooban ng Diyos, ipinararanas natin sa mga tao sa sanlibutan ito ang langit. Kasi mararamdaman nila, madadama nila na hindi sila karapat-dapat, pero dahil meron kang mainam na kalooban, dahil ikaw ay naglilingkod sa Diyos na buhay. Ito po yung kadahilanan kung bakit si Ruth, pinapauwi na siya nung kanyang biyana na si Noemi. Sabi ni Noemi sa kanya, umuwi ka na kasi nag-asawa yung anak ni Noemi, pumunta sa Israel sila, pumunta sila ng Moab kasi nagkaroon ng tagutom sa Israel. Tapos, nung napangasawa ng anak ni Noemi si Ruth, namatay naman.
ng walang anak. Ano? Kaya, sabi ni Noemi, naku, bumalik na nga kayo sa inyong bayan. Humanap kayo ng, pwede pa kayo makapag-asawa. Sabi niya, binibigyan ko kayo ng kalayaan. Yung isa, umuwi. Pero si Noemi, sabi niya, yung bayan mo magiging bayan ko. Yung Diyos mo magiging Diyos ko. Kapag naunawa nung nakapaligid sa atin na nagiging daluyan ng kapangyarihan at pagpapala ng Diyos, ang buhay ng mga sumusunod sa kanyang kalooban. Alam niyo po, hindi natin maitatanggi na tayo ay kanilang pagpalain. Hindi naman dahil magagaling tayo. Alam nyo, dapat nauunawa natin yan. Hindi yan nakabase sa ating kagalingan. Hindi yan nakabase sa ating kaunawaan. Hindi yan nakabase sa kung anumang ah koneksyon meron tayo kung kanino mang Poncio Pilato. So anong marapat nating gawin? Ako, marapat tayong sa lahat ng pagkakataon lumapit, magpasalamat sa ating Diyos na buhay. Pero Bernie, di ba, nagiging daluyan din naman yung ating mga kongresista, yung ating mga senador, yung ating mga government officials para maipatupad ang kalooban ng Diyos. Opo, at hindi po sa lahat ng lugar. Ito po yung kadahilanan kung bakit ang inyong lingkod dito po sa ating programa, tayo'y nananalangin sa bawat bayan ng ating pinakamamahal na Pilipinas. Ano po? Dahil dito, nagkaroon po tayo ng kaunawaan sa kung anong ginagawa ng Diyos sa pamamagitan nitong ating pananalangin. Kasi katulad po ako, nandito ako, nag-iisa lang ako. Ano po? Pero sa katotohanan, sa tuwing kayo po ay manonood, sa tuwing kayo po ay makikiisa, sa tuwing kayo po ay aangkin sa pagsama, pangunguna ng Panginoon, aba, maniwala po kayo. Ipinararamdam po yan ng Panginoon sa inyong lingkod. Kaya alam niyo po, hindi po ako natatakot, hindi ako nag-aalala sa ilan na kaya views ko. Nung una po medyo gano'n. Pero ngayon po wala na po akong gano'n. Kasi po, alam niyo yung kapanatagan ko na ito yung responsibilidad na iniatang ng aking Panginoon. At kaya susundin ko siya, gaganapin ko ang kalooban niya sapagkat naniniwala akong kapag sinunod ko ang nais ng Panginoon, tatanggapin ko ang kanyang kapagsama at biyaya. Manalangin tayo. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami po'y nagpapasalamat sapagkat kayo po ang patuloy na nagkakaloob ng kaugnayan sa amin sa mga nakakaisa namin, Amang Diyos, lalong na sa pananampalataya, aming panalangin, mapawi ang lahat ng kasinungalingan ng kawitang magtagumpay, ang iyong dakilang kaloob. Hiling din po namin ang pagkilos mo sa mga lugar, Amang Diyos, na itinakda para pagdaluyan ng iyong spirito at kapangyarihan. Hiling namin ang iyong pagsama sa bayan ng Alyakapan, ang aming panalangin, ang iyong Santong Espiritu ang patuloy na magkaloob ng karunungan, kapayapaan, at pakikipagkaisa sa kanila. Lord, ang amin ding hiling tunay dumaloy ang Espiritu at kaluwalhatian maging maliwanag sa amin ang kabatiran na ikaw po ay tunay na may itinalaga na sa pagganap ng iyong kalooban, Lord, dadaloy ang iyong spirito sa Baguio City, Cagayan de Oro, Legazpi, Lipa, Manila, Pampanga, Pateros. Kilusan mo po mga bayang ito. Hayaan mong maunawa nilang dakilang kalooban mo and by faith, we believe, Lord, kakaibang karanasan ang ipaparanas mo sa mga naglilingkod sa iyo. As we also pray, Panginoon, sa bayan, Lord God, sa aming pinakamamahal na bayan na tinawag mo bilang launching pad of the gospel, to be a missionary, sending country, and to be the America raised in the height
of its glory. Dasal namin ang iyong pangunguna, dasal namin ang iyong Santong Espiritu na tunay na magkaloob ng kapangyarihan at kasiguraduhan sa iyong landas na itinatalaga sa amin. Lord, namin ding hinihiling sa iyo ang iyong pagsama, pangunguna, na magampanan ng iyong kalooban sa mga lugar na iyong itinalaga. As we also pray, Panginoon, sa iyong pangunguna sa pagtungo namin sa mga bansa upang manalangin at idulog ang iyong spirito at kapangyarihan sa Vietnam, Cambodia, Malaysia, Singapore, Thailand, at sa Myanmar. Lord, hiling namin ang iyong spirito at kapangyarihan. Ang aming dalangin tunay mapangyari ang dakilang nais sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Maraming maraming salamat. Dinudulog din namin sa iyo, Panginoon, yung mga lugar kung saan nananatili ang iyong mga anak, ang aming panalangin, ikaw magkaloob ng lahat nilang pangangailangan. We declare bountiful blessings sa iyong mga anak. As we also pray for the fulfillment of your purposes sa tinawag mong bansa bilang launching pad of the gospel, missionary sending country and to be the America of Asia in the height of its glory. Dasal din po namin ang iyong pagsama, pangunguna, pagkakaloob ng Espiritu at kapangyarihan pang tunay maganap ang iyong dakilang nais. Lord, you also pray sa blessings mo sa mga bansa naming tutunguin upang manalangin ng Vietnam, Cambodia, Myanmar, Laos, Thailand, Malaysia, Singapore. Lord, ikaw ang kumontrol sa mga pagkakataon, Lord God, ng iyong salita ay papahayag, maririnig nila, dasal namin ang pagkilos. And by faith, Father, cause us to love like no other. Also pray for the fulfillment of your purposes. Lord God, sa mga bansang iyong pinagpagdadalan, sa mga bansang iyong patutunguhan, sa mga bayan, and Lord, we ask blessing after blessing. Lord, dinadalangin din namin ang kapayapaan sa bansang Israel as we declare peace, wisdom, prosperity sa iyong mga anak. Maraming salamat. Ang aming pag-asa tunay tinugon niyo at tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Sa pagkakataong ito, hayaan niyo pong salitain ko ang basbas ng Panginoon sa inyo at sa inyong sambayan. I declare the everlasting love of the Father. I declare the unending blessings of the Son. I declare the sweet, sweet, sweet fellowship of the Holy Spirit now and forever. I declare this new house and lot with parking, with a new vehicle, and with a flourishing business. In Jesus' name. Amen, 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 amen. Praise God. Praise God. Hanggang sa susunod po, sama-sama nating ideklara, God bless the Philippines big time. And so we declare to God be all the glory in Jesus' name. Amen. 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 Praise God. Praise God.